At tayo po mga minamahal ay dadako na sa pakikinig ng mga banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Pinoon. At bilang paggalang, tayong lahat ay tumayo at ito po ay dadalhin ng ating pong beloved ordained preacher, Fred Ignacio. Praise the Lord. God bless you po, Brother Jose. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Maraming naman tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilang mapagpaalala ng Ama, Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaya nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa malayang pagkakataon pinagalumaw sa bawat isa amin. Na yung pumapakinggan yung banal na salita. Ang aming dalangin Diyos, magsilbi itong pagkain ng aming mga kaluluwa. At yung malikod, patnabay mo ko sa pagkakot sa akin ay wala kang magawa. At sa makapangyarihang pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyo at lang at demonyo pag-aalilangan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the dakilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa pusong, pagkasalamat, ang nakukulam sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ako'y mabati na isang magandang hapon, nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating minamahal, galang ng Pastor Evangelista Willie Estrada Alameda, the time prophet of God. Patuloy po natin sinasaruang blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon sa beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa lahat po ng ating po mga webcast viewers, magandang hapon sa ating lahat. Punin natin dakilang Diyos. Mayab, pagat panapon, kekongan, mga kapatid. So ating pong paksain ngayong hapon at minamulog yung pamagatan nating pakinabang sa kawalan. Sino nga ba ang taong hindi nalulungkot? Pagdukot na sa kanyang bulsay, wala na siyang pera. Sino nga ba ang magulang na pag sinabi ng doktor na kinakailangan bumili ka ng gamot na ganito kamahal, hindi malulungkot? Ngunit meron pong sinasabi ang Biblia, minamahal ko, na ang buhay ng tao ay hindi sinusukat kung ano ang meron ka, may pananalapi ka, kundi sa iyong pananampalataya. Yung po tatandaan po natin, minamahal. Kasi kung minsan, mayaman yan, may rancho yan eh. Ang tingin natin sa tao, minamahal ko, napakataas na. Ngunit, ang sukatan pala ng pamumuhay, minamahal ko, dito sa lupa ay yung kanyang pananampalataya at yung kanyang sinasampalatayanan. Sapagkat ang tao, minamahal ko, pag mayaman na, siyempre, bibili siya ng kanyang sasambahin na mamahalin, minamahal ko. Kaya sabi nga po, minamahal, yung ating sinasamba natin nung araw, ninanakaw pa. Pambihira, sinasamba mo, nananakaw. So, ganun po, minamahal. Pag yung may garing, kung ano yung sa katawan, minamahal ko, baka may ginto, minamahal ko, ninanakaw. Ngunit, may pakinabang sa kawalan. Basta natin ang versikulo, minamahal ko, Mateo 19:21. Praise God. Ito bang sinasabi sa kalat ng Mateo, ang kabanata 19, talata 21. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging saklal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Amen. Puri ng ating dakilang Diyos. Yung pong sabi ng ating Panginoon Kristo, ipagbili mo lahat ang iyong ari-arian, ibigay mo sa mahirap, at sumunod ka sa akin. So ang tao, minamahal mag-iisip, minamahal ko. Abe, kung ang lawak ng lupa mo yung 10 hektarya, napakaganda ng bahay mo, ang laki, mansyon, sabi nila, meron kang 4 na kotse na puro model, minamahal ko, year 2021. Aba, ipagbili ko at bibigay ko sa mahirap at susunod ako sa Panginoon. Ano masabi ng mayaman, minamahal? Magbibigay na lang ako sa church. Isipin mo na, hindi nila maiwan yung kanilang kayamanan, minamahal ko. Akala nila, minamahal, yun ang tunay na kagalakan. So, minamahal ko, ang sabi, minamahal, magkait sa sarili. Isipin mo, magkait sa sarili. Sa ano minamahal? Kung ikay tinuruan na mag-ayuno, at ang kahinaan mo'y kumain, at pag-ayunuhin ka, mahirap pa tayo. Ang sasabihin mo, magbibigay na lang ako sa gawain. Diba? Ang sabi nga po, self-sacrifice is a paying investment. Pag nagsakripisyo ka,
sa gawain ng ating dakilang Diyos. Isang tiyak na bagay, pagpapalain kang lubusan ng ating pinakamamala Panginoon. Yung po ang totoo, minamahal. Kaya nga po, hindi alam ng tao, sekreto, minamahal ko, kung paano sila pagpalain, minamahal. Magsakripisyo. Sa gawain, isipin mo, sabi nga po, hindi ka nga mawawalan sapagkat anumang bagay na dinukot mo sa iyong bulsa, ibabalik yun ng ating dakilang Diyos maka 10 beses. Tandaan po natin yun, at di kailanman, kung nakita mong gumaling ang may karamdaman, nakakita ang bulag at lumagat ang pilay, yung kayang pera sa bulsa, hindi kayang ilagay ng ating pinakamamala Panginoon. Tandaan po natin yan, minamahal. Kaya po, basa natin, Marcos 12, 41, 44, praise God. Ito po ang sinasabi sa Marcos, Kabanatang 12, talatay 41 hanggang 44. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman at maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kaniyang mga alagad. At sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaguhulog sa kabangyaman. 44. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis. Datapwat siya sa kaniyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya. Sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Amen. So self-sacrifice, minamahal. Yung mga mayaman, yung labas na sa pera nila na pinagkaloob. Ngunit yung babaeng bao, minamahal ko. Ibinigay niya yung kahuli-huli ang last money, minamahal. Noong panahon na yun, isang tiyak na bagay, wala pa ng swan nung araw. Siyempre, pag ibinigay niya yung kanyang kahuli-huli ang pera, wala na siyang kakainin, maging sa kanyang pamilya. Ngunit alam niya na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos na sinasamba niya ay mapagbigay. Isang tiyak na bagay, minamahal ko, na ibigay nga ang last money. Ngunit, sabi nga po, ang biyaya naman ng ating dakilang Diyos, di kailanman, hindi ito nauubos. Purihin natin ang ating pinakamamala Panginoon. So makita po natin, minamahal, yung mayayaman, I will help the church. I will give money. Ngunit tanda po natin, minamahal ko, hindi pa, kung sabihin natin, minamahal ko, ibigay mo nga yung lahat na pera mo. Actually, nag-challenge kami, minamahal. Nangyari na yung sabi, minamahal ko, na sa huling panahon, ay ipapakilala ng ating dakilang Diyos ang kanyang iglesia, minamahal ko. Sa Amerika, naalaman na tayo pinagpapagawa ng chapel, minamahal ko. Sa dako ng Marilao, nag-umpisa na. May nagpadala na ng 56,000 plus. Magkano lang yung sa dollar, minamahal. Ngunit umpisa na yun, minamahal. Na ang mga tao, minamahal ko, sabi nga nila, we don't know how to spend our money. Hindi namin alam kung saan namin gagastusin namin pera. We've got a lot of money. Sabi nga po, magbigay ka sa church at isang tiyak na bagay, tinutulungan mo ang iyong sarili. Palakpakan natin ang ating pinakamamala Panginoon. So, makita po natin, minamahal, magkaroon tayo ng spiritual na talinhaga. Sabi nga po, lagi po natin iisipin, minamahal ko, kung gano'ng kabuti ang ating dakilang Diyos. Marcos 8:35 ating pong basahin, praise God. Ito po ang sinasabi sa Marcos 8:35. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay sa Ebanghelyo ay maliligtas yaon. Amen. Nang dahil sa Ebanghelyo sa ating Panginoon, ililigtas mo ang iyong buhay. So makita po natin, minamahal, kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos. Binigyan ka ng pagkakataon upang sa'yo mapagkalingkuran, makilala na lubusan, minamahal ko, at pagpaparain ka pa ng ating pinakamahal na Panginoon. Spiritual talinhaga, minamahal. May mga tao kasi, sabi niya, ay, diyan kayo sa Jesus Miracle Crusade, pinayayaman lang yung iglesia nyo. Hindi po, minamahal. Ating pong pinayayaman o inaangkin natin yung kayamanan na para sa atin na ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Yung pong tama, minamahal, sapagkat hindi na ituro
Sa ating reliyon, minamahal ko ang pagbibigay sa church, minamahal. Kaya, nagpatayo sa eskwelahan ng hospital, nagpatayo sila, minamahal ko, ng bahay, ampunan, ng libingan sa kanila lahat, yung minamahal ko, nag-business sila. Wala silang pagkakataon, minamahal ko, sa espiritual na pamumuhay. Ngunit sa ating minamahal, ginagalang na magulang sa ating mga Panginoon, nang malaman nila sila po ay tinawag ng ating dakilang Diyos upang maglingkod sa Kanya. Nag-ayuno sila, nagsakripisyo, ipinakita nila na sila'y karapat-dapat tawaging mga ngaral na salita ng ating dakilang Diyos. At ito tayo minamahal. Tayong nakinabang doon sa pangangaral ng tama. Bakit minamahal? Sapagkat totoo ang salita ng ating dakilang Diyos, hindi siya nagbabago. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong prioridad ng mga tao minamahal ko? Ang prioridad, business, pag-aaral kaya, negosyo kaya, yung layaw ng laman, doon. Isang oras lang sa simbahan. Dati, magdamag sa beer house. Pero po minamahal ko, mag-YouTube na lang ako. Hindi na ako pupunta sa misa, delikado pa, baka ma-hold up. Doon na lang. Kung nasa YouTube ka, mabuti sa inyo kung nakasuot ka ng damit. Hindi. Nakataasan pa, umuinom ng soft drinks. Kumakain. So wala yung 100% na paglingkod sa ating dakilang Diyos, minamahal. Kaya nga po, ang pinakamamahal na Panginoon, tinawag niya ang ating magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon upang magturo ng tama. At sabi nga po minamahal, sa bawat isang Kristiyano, na naniwala sa salita ng ating dakilang Diyos, hindi kailanman, hindi siya pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Laging masagana ang kanyang buhay. Lagi sa maligaya. Sapagkat kilala ng Diyos. Kilala niya ang Diyos, minamahal. Sa ating reliyon nung araw, mabuti kung kilala natin ang Diyos, minamahal ko. Ang iba, hindi nga malaman ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Si Maria ang tinatawagan, si Santo Niño, minamahal. Kaya nga po, ang naging prioridad ng tao, minamahal. Hindi sa ating dakilang Diyos. So, makita po natin, minamahal, kumuha tayo isang halimbawa, Mateo 19, versikulo 27 hanggang 29, praise God. Ito po ang sinasabi sa Mateo 19, ang talata ay 27 hanggang 29. Nang magkagayoy, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod kami sa iyo. Ano nga baga ang kakamti namin? 28. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kahalwalhatian. Kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin kalilimutan, minamahal. Kasi yung ating pong pagpalakpak, pagsang-ayon yun, o kaya, tanuin ko, baka mainit ang lugar. Tandaan po natin, minamahal ko doon sa langit, presko na ron. Amen? Kahit na mainit, basta nasa gawain ng ating dakilang Diyos, puri natin dakilang Diyos. So nakita natin, iniwan ng mga apostoles, minamahal. Yung kanilang bahay, yung kanilang hanap buhay, at sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano sabi natin, Panginoon Kristo? Kayo maghuhusga doon sa 12 angkan ng Israel, at sino man nag-iwan ng pamilya, ng tahanan kaya, o ari-arian, ay tatanggap ng makasampung ulit nito, minamahal. Ito yung mabuti, narito sa ating beloved Colonel Kapalad. Ako nang tanggalin sa serbisyo, minamahal. Discharge without music. Pagka discharge without music ka, wala kang tatanggapin sa gobyerno. Isipin mo, sino bang nalumo, minamahal ko? Siyempre, nalumo ako, minamahal. Dahil wala na akong pera sa bulsa. Wala na akong gasolinang ipapalit ng pera. Ngunit, natawagin ako ng dakilang Diyos. Ipinakita niya, minamahal. Kaya nga po,
nawalan ako ng hanap buhay sa gobyerno, pinalit naman ng ating dakilang Diyos, yung paglingkuran siya. Ang sabi nga po, yung sakripisyo na ipinakita mo sa ating dakilang Diyos, habang kaya ng iyong katawan, gawin mo, sapagkat ikaw ang makikinabang. Yung po minamahal. Ayun na nakaraan lang, sinabi sa akin, pwede ko na kunin yung aking adult pension. Magkano lang naman yung minamahal ko, 5,000 a month. Pero matagal ko na hindi kinuko kasi meron ng utang sa akin ng gobyerno ng 300,000. Isipin po natin yung minamahal. At yun nilalakad nila. Kung mailakad nila Pasko, praise the Lord, amen. At ang sabi ko, pinakamalala pa noon, lahat ng tatanggapin ko mula sa gobyerno, hati tayo. O, yun po minamahal. Dead money na, wala na yun eh. Ngunit sabi nga po minamahal, ipinakita ng Diyos yung kanya po minamahal, yung kanya pag-ibig sa bawat isa. Bakit tayo narito minamahal? Sabi natin, oy, mga taga-Jesus Miracle Crusade, maghapon sila dyan. Makalunas sila rugo. Kawawa naman sila. Ngunit hindi nila minamahal yung sakripisyong ginagawa natin dito sa lupa. Walang kahulilip, minamahal ko, nakatuwaan at kagalakan sa piling ng ating dakilang Diyos sapagkat kilala natin ang ating pinakamalapang Panginoon. Kaya nga po, tama po yan. Magandang halimbawa, minamahal, isipin mo, iiwanan mo lahat. Tapos, ang sabi ng malapang Panginoon, papalating ko yan ng mas marami. Hindi pa nga, dito pa nga sa lupa, pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos. So makita po natin, minamahal. Sabi, gano ang pakinabang doon sa mawalan ka ng kumpare, mawalan ka ng kainuman, mawala yung mga kasangga mo sa sugal, yung mga kasama mo sa pandaraya, nawala lahat yun, minamahal ko. Alam na nasa lubong mong sabi, praise the Lord, buhay ang Diyos. Ang Diyos ay mapagpala. Isipin po natin, iba na natin yung ating napapakinggan, minamahal. Ngunit pinatunayan ng ating pinakamamahal pa noon, minamahal ko, na siya'y mabuti sa kanyang tinawag sa banal na ministeryo ito. Mabuti siya sapagkat nagsugo siya ng kanyang banal na propeta at beloved Pastor Evangelist Willis Almeida, beloved Assistant Pastor Linis Almeida na nagturo ng katotohanan, minamahal ko, binuksan nila ang Biblia para sa atin at napatunayan natin, minamahal ko. Kaya nga po, huwag po tayong magsawa na magbasa ng Biblia sapagkat kung ito'y binabasa natin, kinakausap tayo ng ating dakilang Diyos na siya naging kalakasan ng ating pananampalataya. Kaya po, minamahal, matuto ka magpakumbaba. Yun ang kanon, minamahal. Sabi nga po, at ikaw ay itataas ng ating dakilang Diyos. Isipin mo natin, minamahal. Kahit na mayaman ka, sabi nga, dito lang ako nakakita nung nadaanan ka sa highway, naghintay ka ng bus, biglang may titigil sa'yo. Ba't sakay na? Hindi po, hindi, sakay ka na, saka ka pupunta. Isipin natin, sa relihiyon, walang ganun, minamahal. Walang ganun na pasasakayin ka sa kotse. Walang ganun, binabal ko na itatrato kang kapatid, kamag-anak, minamahal. Nung araw sabi, magsakay ka ng, ako isakay mo ko. Nung tanggal ako sa servisyo, baka hold upin pa kita. Meron ngayon, minamahal ko, hindi, binabal ko, napakabuti ng ating dakilang Diyos. At Diyos ay nagpapala. Sabi nga po, pag ginawa mo ito sa iyong kapatid, ginawa mo sa akin, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Juan 12:24, basahin po natin yung praise God. Malapit tayo matapos. Ito po ang sinasabi sa Juan 12:24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Amen. So makita po natin, binamahal. Tayo po'y hinambing, itinulad sa trigo. Na pag ikay nakatayo, marami kang bunga, hanggang doon ka lang, minamahal. Ngunit pag ikay natumba, nahulog sa lupa, kakalat yung mga butil, at maraming tutubo, minamahal. Ganun din tayo, minamahal. Sabi nga po, kung natanggap mo, biyaya ng ating dakilang Diyos, share your blessing. I-share mo yung kaunawaan, yung pagkakakilala mo sa ating dakilang Diyos. Hindi po masama, minamahal ko, sapagkat ginawa mo ito, sasamahan ka ng ating dakilang Diyos. Pagpapalain ka, lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon kasi, minamahal, sabi nga po, kanina may lumahit sa akin. Ibalik natin yung jail ministry. Yung magpapagamit sa gawain ng ating dakilang Diyos, maging karapat dapat. Sabi nga iba lingkod,
Alam ng kaaway kung paano ako hulihin, minamahal ko. Alam ng kaaway. Kaya iniwasan ko. Ganun talaga minamahal. Kinakailangan, alamin mo kung sino ka para masabi mo sa pinakamamahal na Panginoon kung anong gagawin niya para sa'yo. Sapagkat hindi ka niya pababayan ng ating dakilang Diyos maging tuod lang. Hindi ka niya pababayan ng ating dakilang Diyos na ganyan ka lang, nariyan ka lang. Hindi, minamahal. Pinakamamahal na Panginoon, palakasin mo yung panampalataya ko. Huwag mo akong pababayaan. Sapagkat tandaan po natin, minamahal ko, yung Diablo, parang leon niya na umungal, naghahanap na masisila. Kung may tiyempo ka, minamahal ko, nasa kahinaan ka. Paano? Talo. Kaya nga po, pakinabang sa kawalan, minamahal. Oo, wala ka na. Ngunit tandaan po, nagtiyaga ka. Nagtiis ka sa biyaya ng ating dakilang Diyos sa atin, minamahal. Hindi ba, nag-upisa tayo doon sa may, yung Manarang Compound, na napunta ako ron eh. O punta na tayo doon sa may pinanggalingan natin. Matagal ako sa iglesia, 34 years na, minamahal. At nakita kong kabutihan ng ating dakilang Diyos noong araw. Ilan yung sasakyan natin, tricycle. Nagko-commute. Ngunit kayo, minamahal ko. Isipin mo, pagpasok mo rito, minamahal ko, ang dami sasakyan. Bakit? Sabihin nila taga Jesus Miracle Crusade, mahirap. Hindi po minamahal. Sabihin nila, mga taga Jesus Miracle Crusade, hindi marunong mag-drive. Usap ko daw. Hindi ka ba kung i-drive ko, magdadrive ako. Yun po minamahal. Ganon kabuti ang ating dakilang Diyos. Ikaw na naghihintay ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag kang mag-alala sapagkat darating ang panahon na ikay pagpapalain din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maghintay ka lang. Sabi nga po, walang Kristiyano kasi, reklamador ka, reklamo ko, paano? Hindi po minamahal. Pag nakita ng ating dakilang Diyos na kahit sa kawalan, nakangiti ka at mo, palakpak, isang tak na bagay, susunod na araw, baka pagpalakpak mong gano'n, iabot sa'yo susi, sa'yo na yung kotse ko. Imposible ba yun? Hindi po minamahal. Sapagkat sabi nga po, kung ang bulag ay nakakita at ang ketong ay nalinis, minamahal. Mga bagay dito sa lupa, ipagkakalob ng ating dakilang Diyos kung ikay matapat lamang. So magpakumbaba at ikaw itataas. Juan 12:24, nabasa natin yun? Okay, huling versikulo, minamahal. At sabi, minamahal ko, sa Colosas 3:2, unahin ang paglilingkod sa Panginoon. Yun ang sabi, minamahal ko? Sige po, Karen. Huling versikulo. Ito po ang sinasabi sa Colosas 3:2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Amen. So isipin daw natin, minamahal ko, yung spiritual things. Kung paano tayo, sabi nga po, dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Kung wala ka rin lang ginagawa, alas 8, narito ka na. Kung di malayo pang gagalingan mo, alas 8, narito ka na. I-priority mo, sabi nga po, huwag kang magplansa ng damit, minamahal. Pag umaga ng linggo, Sabado pa na ng gabi, magplantsa ka na. Priority. Doon ko mapupuri ang dakilang Diyos sa gawain. Kung dito sa bahay, meron akong kapitbahay na nang istorbo. Isipin mo, minamahal nung araw, yung kakanta ko nang nagpupuri ako, I live for Jesus. Biglang tutugtog, cha-cha. Ang bihira na. Nagpupuri ako, mami na konti, cha-cha-cha na ako. Bago pa lang ako noon. So bakit po natin? Dito sa lugar na ito, kung saan nakakatipon ang mga banal, minamahal. Dito natin lubusang papurihan ang ating dakilang Diyos. Tignan mo ang mga bagay na nasa langit. Kung paano mo magagawa, maiangat ang pananampalataya ng iyong kapatid. Kaya mo yun, minamahal. Mga bagay sa lupa, lahat na ito, hold upin, nanakawin, dadayain ka kaya. Ngunit pag ginawa mo, ang kinilulugdan ng ating dakilang Diyos, isang tsak na bagay, minahal na kapatid, tandaan mo, hindi kalilimutan yun ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi kalilimutan, minamahal. Sapagkat itong araw, minamahal, bibigyan ko ng halimbawa. Huling halimbawa ito, minamahal. Kung ako'y tawagin ng ating dakilang Diyos, siyempre, walang-wala ako. Mapasama pa sana ako sa hold-up group. Kikita ako ng 1.5 million. Kung di ako nahuli, hold up ulit kami. Hindi natuloy yun, minamahal. Tinawag ako ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na gawain. Siyempre, mahirap na araw yung beloved ko, hindi pa manampalataya. Pagbigyan ako ng pera ng sweetheart ko, eksakto lang. Yung para sa akin lang.
Alam mo, ang ginawa ko, minamahal ko, kahit yung eksakto, nilagyan ko ng tithes and offering. At hindi ako nawalan ng pera, minamahal. May nag-aabot sa akin. Hindi man ako hingi, hindi ko gali yun, minamahal ko. Hindi ko gali maghingi. Dahil patunayan ko na Diyos, siyang nilalang ng langit at lupa. Kung tumawag ako sa kanyang pangalan, tutugunin niya ako. Alam niya na walang-wala ako. Alam ng pinakamamahal ng Panginoon na kailangan ko siya. At hindi po nagbago ang Diyos, pinabal. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Diyos na mapagpala. Huwag mo natin kalilibutan, minamahal. Kung nagkaroon man tayo ng pagsubok, minamahal ko, huwag natin ikalupaypay. Sapat ang mga pangyayari, pinahintulutan natin dakilan Diyos. Ikaw ay tinitignan ng pinakamamahal ng Panginoon kung magpapatuloy ka. At tandaan po natin yun, minamahal. Kung magpapatuloy ka, titignan ng ating dakilan Diyos. Kaya po, anin mo ang mga bagay dito sa lupa, naiiwanan mo naman. Ngunit, kung sa pamamagitan mo, yung lahat yung pinakamamahal ng Panginoon. Umangat ang iglesia, nakilala sa buong daigdig. Ngayon ko lang nalaman, minamahal ko na dati noong araw, San Fernando lang tayo, pero meron pa na tayong 5 outreach, so 6. Isipin po natin yun, minamahal. Tao ba ang gumawa nun, minamahal ko? Hindi. At Diyos, dais niya ba pakinggan ng mga tao ang kanyang banal na salita kahit saang lugar? Kaya sabi nga, maging handa ka sa pagtawag ng ating dakilan Diyos. Sabi nga po, huwag mong ipamoy yung buhay mo noong araw. Sapagkat ang nais ng ating dakilan Diyos, bago nilalang naharap sa Kanya, lalo na sa Kanyang pagbabalik. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tumatayong lahat, minamahal, inaayahan ko yung mga baguhan na sila po'y pumarito sa harapan. Awitin natin yung mundo may maangkin ko. Alam mo mga tao, minamahal, yun ang iniisip. May nagtanong nga sa akin, yayaman ba ako sa Jesus? Meron ko say, Amen! Yayaman ka. Kaya lang, sumunod ka sa gawain. Sumunod ka sa utos. Sumunod ka sa pinagmamahal ng Panginoon. Puri natin dakilan Diyos. Umawi tayo mga minamahal. Pagsumikapan natin na madamang presensya ng ating dakilan Diyos. Sa puso natin ang ating inaawit sa ating dakilan Diyos. Meron na tayong nag-iisang Diyos na makapangyari na alam niya na sa puso ng bawat isa. Kung narito ka, huwag nang puliting lumabas. Maghanap ng iba. Sapat na supungan mo ang katotohanan. Mundo may maangkin ko. Maraming tao nagnanasa ng kayamanan. Kung mawawalan sa'yo. Tinatanong na isang Kristiyano, mawawalay ako, baliwala ang lahat ng ito. Mahirap man ako. Hallelujah. Huwag lang malayo. Kahit naghirap ako, huwag lang malayo sa'yo. Pinakamamahal ng Panginoon. Matatapos din ito. Alam niyo kahirapan, ang kasalatan, matatapos din sa pagbabalik ng ating mga Panginoon. Pagbalik mo. Kung magpapatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Magiging maligaya ka sapagkat kilala mo, minamahal na kapatid ng Panginoon. Ang pangako mo sa buhay ko, ang siyang panghawakan
ako sa'yo. Napakabuti po, Diyos. O Jesus, dinggin mo at panawagan mo ako. Tatalikod man ako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko. Ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo sa buhay ko, ang siyang panghawakan ko. Kaligayahan ko. Ang paglilingkod sa'yo. Paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo sa buhay ko, ang siyang panghawakan ko. Purihin ang ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibaba muna yung kamay. Makinig muna kayo. Tandaan niyo po, minamahal, hindi po yung kaibigan niyo tumawag sa inyo. Hindi yung kamag-anak o kayo may kailangan. Naglagay lang ng dahilan ng dakilang Diyos upang makakakinig kayo ng kanyang banal na salita. Tandaan niyo po, Diyos ang tumawag sa inyo. Kung Diyos ang tumawag, bigyan niyo po ng kahalagahan. Laging alalahanin, minamahal ko, ang sinasamba sa gawaang ito ay ang Diyos na buhay. Hindi nakikita, ngunit makikita mo ang kanyang himala. Meron pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Ang una po yung pananampalataya. Ang pananampalataya po hindi relihiyon. Kasi sinasabi sa relihiyon, meron naman kaming pananampalataya. Actually, wala po silang pananampalataya. Meron sila relihiyon. Yun po. Sigurado ako meron sila relihiyon, pananampalataya, wala po. Ang pangalawa, pagsisisi tao sa puso. Hindi tatanggap ang tao, minamahal ko, ng Diyos na sa langit na makasalanan. Pinakailangan magsisi ka muna yung kasalanan, ipamuhay mo yung salita ng ating dakilang Diyos dito sa lupa at isang na bagay, nakakatiyak ka ng langit. Yun po yun, pagsisisi, tao sa puso. Ang pangatlo po, bautismo sa tubig sa pangalan natin Panginoon Kristo. Nang dahil ikaw may panampalataya at nagsisi sa iyong mga kasalanan, ipakita mo sa ating dakilang Diyos na ikay magpapabautismo sa kanyang pangalan. Nakasulat din sa Biblia sa Gawa 2.38, Acts 2.38. So yun po minamahal ko, hindi po sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Tanong kita, Brad, anong pangalan ng Ama? Sasabi mo, Jehovah. Di ba? Ang pangalan ng Anak? Siyempre, sabi mo, Jesus. Anong pangalan ng Espiritu Santo? Hindi kailanman. Buklat-buklatin mo ang Biblia. Wala pong pangalan ng Espiritu Santo. Sapagkat ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, iisa lang at ang kanyang pangalan, Jesus. Yun kaya po, ang pangapat, Diyos nang gagawa. Mananasa sa iyo. Sabi nga po yung mga bagay na hindi mo maunawaan, maintindihan mo. Yung bagay na mahirap mong gawin, magagawa mo. Bakit? Sasamahan ka ng ating dakilang Diyos. Kaya sandali ito, ulitin niyo panalangin na aking sasambitin, minamahal ko. Ulitin niyo panalangin. At ang Diyos po ang tatanggap ng minamahal ko. Makikita natin dakilang Diyos ko tayo po, minamahal ko, sumusuko sa Kanya. Pakitas mo lang yung kamay, minamahal. Hawak yung bata. So, itaas po yung bata. Yung kamay lang. Kahit na yung... Ulitin panalangin ito. Opo dakila namin, Ama, Diyos na makapangyarihan. Sa iyong pangalan, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinakamamahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pinakamamahal na Panginoon, ako po ay isang makasalanan, lumalapit sa iyong banal na harapan at nagsisisi sa bawat kasalanan aking nagawa, magmula ng bata akong magkaisip hanggang sa masasandang ito. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako, iligtas mo po ako
maging ang aking mga mahal sa buhay. Ito'y samot panalangin ko sa makapangyarihang pangalan ng aking Panginoong Hesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Ito'y mananalangin para sa inyo. O po dakila naming Ama, Diyos ng makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal pang Hesus, pinakamahal Panginoon sa panalangin po ng aming minamahal, ginagang na Pastor Evangelista Willis Tato Almeida, narito sa iyo, sa iyong banal na harapan ng iyong mga anak, tumanggap sa iyo, nagsisi ng kasalanan. Ang aming dalangin ng Diyos, patawarin mo sila, iligtas mo sila, maging ang kanilang mahal sa buhay. Makasama po namin sila sa paglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede na po kayong bumalik sa inyong mga upuan, minamahal ko. Tayo po minamahal ay dadako sa ating pong mga pangailangan. Pakinabang sa kawalan. Bakit minamahal? Sapagkat nung tayo ito tawagin ng ating dakilang Diyos, kinalimutan natin ang ating dating buhay. Naging mahirap tayo, minamahal ko, sa pananalapi. Ngunit sa sandaling ito, bukas ang puso ng ating dakilang Diyos na tayo, minamahal ko, ay pakinggan sa ating panalangin. Kung ikay matapat na Kristiyano, matagal ka nang pinagpala. Bakit, minamahal ko? Matagal nang tinanggap mo ang biyaya ng ating dakilang Diyos. Kung ikay nag-aalinlangan hanggang sa mga sandaling ito, mga kapatid, tanda mo, magiging panalangin mo, magiging kasukulam-sukulam sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya, maniwala tayo sa ating dakilang Diyos na siya po ay may pagbiyaya, nagpapagaling sa karamdaman, at nagbabago siya ng ating buhay. Tayo po manalangin, minamahal. Praise God, hallelujah. O po dakila namin Ama, Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aking pinakamahal pang Hesus, pinakamahal Panginoon, sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, ginagang ng Pastor Evangelista Willis Tato Almeida, narito kami, nagpapakumbabasa yung balarapan, humingi ng tawad, forgive our sins, O God, dalangin po namin Diyos, sa lahat po namin nakakapatiran po na may karamdaman, maging saan po mga webcast viewers, pinigyan sa pagkakataon makapaglingkod sa iyo, sa amin po mga kapatiran na nasa YouTube, nanonood malang Panginoon, igawad mo yung mapagpalang kamay, bless them, O God. Mas masalan ito, batid po namin, hindi po maiksi yung kamay, hindi mo may pagkalob ang pangailangan ng bawat isa, at hindi po marami yung pandigin, hindi mo mapakinggan. Hinayin naman at sa iyo makapangyarihan pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyong karamdaman, demons of sickness and disease, demons of problems, demons of unbelief and doubts, cast out, cast out, cast out. Hallelujah, mga demonyong kahadlang, lumayas ka sa paasos, be healed right now, be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Diyos. Tayo pismampalataya sa ating pinakamamalang Panginoon, lumandag tayo na 3 beses, kasabay po ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Ganoon natin, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamamalang Panginoon, at narito ating bilang Brother Jose, sa ating po mga announcement. Praise God. Dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio, sa salita ng Diyos natin pong napakinggan mga minamahal sa hapong ito. Praise the Lord. At bago po tayo sa ating mga announcement, tayo po muna ikukuha natin pong special offering mga minamahal. Yung ating pong special offering, ating pong inilalaan mga minamahal sa ating patuloy na pagpapagawa natin pong bahay sambahan. At narito po ating pong beloved retired SPO4 Pedrito Andres para sa ating pananalangin. Praise the Lord. Hallelujah! God bless you po, beloved preacher, Jose Revilla. Taas po natin ang ating mga ipagkakaloob. Mabasbasan ng Diyos, Amang banal na nasa langit. Kataas-taas ang Diyos, mga Panginoon sa lahat. Hari ng mga hari! Panginoon ng mga Panginoon, Diyos sa buhay, totoo at tunay na Diyos. Ang pinagbubukalan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin na hanggang sa ngayon, patuloy kami nagkakaloob. Hallelujah! Pansuporta sa iyong banal na iglesia na sa pagpapagawa po ng church. Hallelujah! Ito po'y basbasan nyo. Hallelujah! Hallelujah! Magamit sa iyong banal na gawain. Lalo tigit! Hallelujah! Sa pamamalakay ng maraming kaluluwa. Lalo iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Hallelujah! Lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Hallelujah! Sa pangunang panlangin na kayong binamahal na Pastor Rudy Estrada Almeida. In the mighty name of Jesus. Hallelujah! Amen!
kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Amen. Praise the Lord. God bless po. Siya pagkaloob para sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating pong mga announcement, patuloy po ang ating pong pananambahan sa dakong ito. Araw po ng Merkulis, ating midweek service. Tayo nag-upisa ng alas 2 ng hapon. Ito po ay natatapos ng alas 6 po ng gabi. At araw po ng Biyernes, mga minamahal, ating overnight prayer, tayo nag-umpisa ng alas 9 ng gabi at ito ay natatapos ng alas 4 ng Sabado ng madaling araw. Praise the Lord. At araw po ng Linggo, katulad po kanina, tayo po ay nag-umpisa ng alas 9 ng umaga at natatapos po ng ganito pong oras, mga minamahal. Praise the Lord. At after po ng ating banal na gawain, mayroon po tayong counseling sa lahat po na may mga katanungan, kayo lamang po ay dumako sa ating preacher's area o kaya po sa ating pong beloved sister information. Praise the Lord. At mayroon din po tayong bautismo para sa ating pong mga bisita. Huwag po kayong uwi na hindi po nabautismuhan o pang pagpapuminamahal ginagalan na evangelista, Willis Strad Almeida, sa lahat po na manggagawa at lahat po ng kapatiran dito po sa Pampanga. Praise the Lord. Po rin pa ating pinakamamahal na Pinoon. Inuulit ko po, mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi sa ating kanya-kanyang tahanan. Lalo na po yung mga tatawid po sa highway, mag-ingat po tayo lahat. Praise the Lord. At advance happy birthday po sa ating beloved brother Percival Nadres. Siya po, mami na mahal ko, ay magdaraos din po na kanyang kaarawan sa araw po ng bukas, mami na mahal, November 8. Mami na mahal, happy birthday po in advance sa ating beloved brother Percival Nadres. At dalangin po namin na patuloy kayong bigyan ng kalakasan, kalusugan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At kung wala na pong daragdag na mga announcement, mami na mahal, tayo po ay sama-samang tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa buong maghapon na ito. At narito po ating beloved elder, ating beloved brother Alan Dison para sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah. Mapagpala namin Ama sa langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, tao sa puso kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa dakilang araw na ito, sa dakilang pagkakataong ito, mahal na Panginoon. Salamat po, Diyos, sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Salamat sa iyong napakatamis at banal na presensya, mahal na Panginoon. At lalo tigit sa iyong banal mong salita, mahal na Panginoon, naming napapakinggan sa tuwi-tuwi na, O Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, dalangin po namin, hallelujah, ang aming minamahal at iginagalang na pastor, mahabang buhay, iba yung kalakasan at kalusugan po ang ipagkaloob mo sa kanya, mahal na Panginoon. Patuloy kaming mapangunan sa aming paglilingkod sa iyo, Diyos. Hallelujah. 10 ng kanilang mga anak, O Diyos, pagpalain mo lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga kapatiran, pinakamamahal na Panginoon. Bawat isa sa amin, O Diyos, ianda mo kami sa iyong nalalapit na pagbabalik at sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, kung paano nyo kami dinala ng maluwalhati sa panalagawain. Ganun din po, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi. Makating kami ng maluwalhati sa kanya-kanyang mga tahanan. Pagpalain mo po kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Gabis po, mga kapatid. Inuulit ko po, mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Praise the Lord. You are the God